sir, ito na yung puging adventure mo. Bale, ito, di ko pa napunasan. Bale, nire-road test ko na po. Ayan, Mitsubishi Adventure na kulay red na sir. Shout out sa inyo sir. Ayan, ito po yung Mitsubishi Adventure. Ayan, bale, nire-road test ko siya ngayon. Ito, pwede mo na ma-pick up sir. Bale, ang ginawa natin dito ay nag-flush tayo ng coolant and then nagpalit na syempre and then palit tayo ng thermostat dahil yung thermostat niya ay sira na and then water pump po nagpalit tayo dahil yun nga mayroong problema, nagbabawas yung kanyang tubig. Ang problema ni sir talaga for short ay yung radiator niya laging puno and then yung reserve niya nagbabawas, nauubos ika nga. Pero yun, chinek niya yung reserve, wala pong butas. Ibig sabihin may dahilan kung bakit nagbabawas. Minsan po wag tayong matataranta. Ayun, i-explain ko kay sir na yun nga, napunta si sir sa gumagawa ng radiator and then ayun, binakbak agad yung radiator. Ang complaint niya ay nawawala ng tubig. Ibig sabihin, hanapin mo kung may leak. Sabi ko, may leak ba yung radiator? Wala. Ibig sabihin, wala doon yung problema. Unang-una, tinignan natin mga boss. Ang tubig, ang tagas naman ay papunta sa baba, hindi papunta sa taas. Nakita natin, pagsili pa lang, nakita ko na kaagad na malakas yung tagas doon sa kanyang water pump. Doon po dumadaan yung tubig, may timing belt. Hindi lang talaga kita, nakatago kasi yung guhit, pero kung sisiyasatin ng maayos, kitang kita. Ayan. Tapos ito, tips ko lang sa inyo mga boss, kapag kayo naubusan ng clutch line, obligayin nyo na mismo yung sarili nyo, kayo na mag-decide kung ayaw ng mekaniko na ipa flywheel surface. And then ayan, tatandaan nyo, isang tips ko lang sa inyo, ang settings po ng ating clutch pedal ay dapat halos kapantayan ng accelerator. Ayan, itong brake may play kasi talaga yan. Ayan, may play talaga kasi yan. Kaya nakaangat lang yan. Kasi para hindi mapuno ng hangin yung hydrovac. Ayan. May play po talaga yan. And then, ito ngayon yung kay sir, malakas ang damban nito. Hindi kami nagpalit mga boss ng clutch lining kasi malaki rin yung inubos si sir sa clutch lining. Hindi na natin pinagtan. Maliit na bagay yung pag-slide, hindi pa naman totally or na damage. Ang ano lang, yung kanyang flywheel ay hindi pantay. Ayan. Hindi ko mapapakita sa inyo yung pa ako. Palipakita ko na lang sa inyo. Ayan. Ayan. Pag nagprimera tayo, ayan, lakas na ng damban niya mga boss. Malakas po ang damban niya, wala lang tayong taga-video. And then, papakita ko sa inyo yung complaint ni sir. Ang complaint ni sir nito ay kapag tumatakbo ng ganito, tapos nagsekonda, tapos nag-tarsera, ayan, pagbitaw niya daw ng clutch, ayan, hindi pa ako nakakambyo pa yan, nagdadrag. Ito ngayon wala na. Ayan, segunda, tarsera, ayan, tapos kahit na kwarta pa, ayan, wala na po yung gumaganyan-ganyan o takbo. Ayan, pag nakaka-encounter kayo ng ganun mga boss, pa-check up nyo. Hindi ko sinasabi na pag nagganon yung sakyan nyo ay clutch lining na. Marami po kasi yung senaryo mga boss, kailangan talaga kukonsulta kayo kasi sa amin magbabase kami ng reseta sa inyong sakyan base sa inyong kwento. Kailangan totoo at tama base doon sa inyong napansin kasi kami yung tinatawag na doktor ng sasakyan. Kapag tinento nyo sa amin yung sintomas ay alam na po namin yan. Papasok na yun sa isip namin kahit old na yung sakyan nyo. Pare-parehas lang naman po kasi yon. Ang pagkakaiba lang, electronics na ngayon. Ayan, nakakambyo po yan, nakabitaw ako ng paa. Ayan. Pero hindi po yan nagdadrag mga boss. Ayan, nakakambyo yan. Nakakambyo ako ng kwarta. Ayan sir, nakikita mo continuous ang takbo, wala, hindi nagdugdug. Ayan sir, nakakambyo yan sir, para lang ako nakamatic na nakadrive. Ayan sir, yan yung patunay ko sa inyo na okay na yung sakyan ni sir. Ayan, di ko lang alam kung kasi siyempre pag ikaw ay car owner, hindi ka mekaniko, hindi mo magagamit yung pag-test na ganun kasi siyempre matatakot ka mamatayan ng kambyo. Pero hindi po. Ayan, kasi kitingan nyo ha,
Cambio ako ng Tercera. Ayun, logger yun. Balik tayo, doon lang tayo, may hams pala dito. Papakita ko lang sa inyo, boss. Shoutout kay Caps Sir Susimo Kemia Jr. Shoutout sa inyo. Barangay Captain namin dito sa Paragal Subdivision, Bayang Luma 7. Shoutout po, Cap. Good morning. Yan. Balik tayo dito. Umikot lang ako mga boss. Yan. Tercera. Kwarta. Ayan. Pinitawan ko. Nagkwarta ako. Ayan. Naka-freewheel lang ako mga boss. Ayan. Nakakambyo yan. Ayan. Continuous po yan. Natakbo mga boss. Ayan. Ayun yung tinatawag na maganda yung pakakasit mo ng pedal. Ayan. Kapag po kasi hindi maganda yung pakakasit mo ng pedal, mamamatayan po kayo automatic. Ibig sabihin hindi nakuha yung tamang timing ng clutch component doon sa kanyang release bearing. Kung baga sa anong tukod o kung ano pa man senaryo, maraming senaryo po talagang binabalance namin yun sa paa. Kaya lang, ayan, yung mga new model po ngayon, mayroon tayong tinatawag na eksakto talaga yung adjustment ng clutch. Kung baga sa hard plastic na po, hindi na po na-adjust, eksakto. Kung ano yung dinesign ng kasa, yun na yun. Yung iba, ini-improvise, minamagic sila. Pero, yun po ay ginawa talaga ng kasa para ang ikabit yung pyesa ay original. Ayan. Pagkakaiba lang nitong mga old model po, mayroon po siyang adjustment na adjust. Kaya kahit kabitan mo ng replacement ng original, kayang baguhin yung adjustment sa paa. Pero yung mga new model po ngayon ay hindi na po nababago. Eksakto na po talaga yung kanyang clutch setting sa pedal. Yung sa clutch master sa primary. Naka-set na po talaga yon. Ngayon, kapag nagkabit kayo ng original, napakalambot mga boss, walang drag o kung ano pa mang sintomas na mapapansin nyo. Kapag replacement, may rattle po yan sa Tercera at Kwarta. Yan, tandaan nyo mo yan. Tapos, mabagal po talaga yung power ng response ng accelerate. Yan. Kahit i-compare nyo, ayan, si sir na lang magpatunay. Comment ka na lang dito sir pag na-upload ko. Ayan. Iano mo, yung bahala ka padambahin, pero hindi lagi. Ginagamit lang yung pagpapadamba mga boss kapag nagtetest. Hindi po yung pinapang araw-araw kasi paaaring masigira yung inyong clutch running set. Ayan, ginagawa lang namin yan para subukin kung maganda yung gawa namin. Ganun lang po yan. Ayan, basta, ito sir, observe mo, nakakambyo ka sang, accelerate ka, continuous, tapos nakakambyo, bitawan mo. Doon mo makikita na wala nang, yung pagdadrag mo. Wala na yan, tapos na yun, kalimutan mo na yun. Ayan. Yan po yung gawang Almar Autocar. Thank you so much. Pabalik na po tayo sa shop. Ayan sir, ready for pickup na. Bali kaya ko lang ito pinaandar kasi diretsyon na rin road test. Totally magano pa sana ako, magpapahigo pa ako ng coolant. Kaya nawa ko, tinakbo ko na lang para totally mag-open na yung thermostat kasi pag 4056 po, sobrang labig ng makina, matagal po mag-init kasi naka-direct nga po yung fan doon sa harap. Kaya matagal mag-open yung thermostat. Ayan, balik tayo. Ayan, pag may problema kayo sa mga adventure nyo mga boss, clutch lining set o kung ano pa man, ayan, wala kayong ibang pupuntahan kapag wala kayong sariling mekaniko. Kung mayroon na iba walang problema. Pero pag kailangan nyo ng tulong, andito lang Almar Autocar sa mga Mitsubishi o kung ano pa man na sasakyan. Welcome na welcome mga boss. Ang exact address namin ay 851 Sampaguita Street, Plaridel Subdivision, Bayang Luma 7, Imos, Cavite. And then Waze or Google Maps, Almar Autocar. Cellphone number namin ay 0946-882-1593 or 0910-757-2834. Ayan, dito na kami sa Almar Autocar. Good morning. Ayan, dito na yung Montero. Ayan yung aking adventure. Nagpark tayo ngayon sa labas dahil wala namang ano ngayon. Kumbaga sa araw ng pahinga. Wala ring clamping ngayong araw. Kumbaga sa hindi naman natin patatagalin dyan yung nakapark. Shout out sa mga customer natin. Magandang araw.
nandito na sir sa Almar. Bali, ayan. Ready for pick up na. Observe ko lang yung tubig kung hihigop. Paandarin ko pa siya ng mga 10 to 15 minutes bago ko patayin para makapag-refill ng coolant. Ayan. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, naka-adventure. Ito yung thermostat ni sir. Ayan. Ayan. Minsan po mga boss, sa tagal ng inyong sakyan, obligayin nyo na minsan yung sarili nyo na magpalit ng thermostat. Huwag nyo isipin na wala pang 100,000. Sa totoo lang po, may mga pinapalitan ako ng Wigo na minsan 35,000 sira na po yung kanilang thermostat. Wala tayong magagawa. Sabi nga, habang nagiging modelo, yung bawat sakyan natin, modelo na rin yung gastos natin. Yan po yung tinatawag na nag-upgrade tayo ng sakyan, nag-upgrade din yung budget. Yun ang masakit na tanggapin sa katotohanan. Pero yun na talaga yun. Kailangan pag may sakyan ka, may budget ka. Para sa maintenance. Kasi ano yan parang pangalawa sa asawa. Yung asawa nyo, ako walang asawa kapag hindi mo na-intrigahan, siyempre ngangal-ngalan tayo yan, dadagdagan tayo. Ito naman sa sakyan, kapag hindi natin maintenance, ititirik tayo. Yun lang, simpleng ano lang pero joke lang yan pa-seryoso yun. Kabili kayo? Saan kuha niyo? Saan? Sa amin sa France. Dito? Sa pinalagyan lang. Mahal binta mo sa akin ito. Mataas to dati Ano daw po, na binabaan nyo na yung price, yung SRP daw nasa 7 plus. Talaga yun. Yan yung binta sa akin last Okay. Kaya makikisuyo din po, kasi yung Ang laki ng sayang akin. Ito po yun Tatawa ko naman sa sa akin, suki mo, di mo binigay Ito, ingatan mo na to. Wag mo nang ilulublob sa tubig. Kasi, sabihin na natin sealed yan, may porsyento pa rin pasok. Kasi syempre, yung mga nagbibis, business yan. Dahil lang una kong palit yan, tapos yung warranty, inibusan ko sa amin Si tatay ko nag-counter na Sa may lawin, hanggang lawin. Tapos ilang araw lang yung paglinggo, namal niya yan sa highway Kala ko nga di yung makakauwi Buti kumagat sa manual. Manual. Yan naman yung solusyon manual. Tapos yan, ganito. sa ano kaya, pinalitan kasi doon sa dynamic ng rubber boot, walang strap. Rubber. Bumili ka pa, mayroon naman kami din. Ay, meron. Sa maiksi yan? Yes, Oo. Ay, ito yung mahaba sila. Sige. Yung dalawa? Opo. Yes. Balitaan kita kaagad. Ito na display. Ayan. Sir, nababa na yung ilaw.